Mabait naman siya. Tumutulong naman siya. Yan ang mga linyang lagi kong naririnig na basihan ng mga Pilipino kapag pumipili ng kung sino ang iboboto sa Senado. Pero hindi ba dapat isa lang ito sa kriteriya at hindi ang kabuuan? Isipin mo to. Kunwari magkasakit ka sa puso. Huwag naman sana. Pero papayag ka ba na yung mag-o-opera sa'yo yung tropa mong hindi naman doktor? Feeling ko, mabait naman yun. Tsaka tinutulungan ka kaya rin yung kaibigan mo. Pero diba hindi ka papayag? Bukod sa paggawa ng batas, marami pang ibang pangunahing trabaho ang mga senador. Isa na dito ay ang pag-iimbestiga sa mga cases na nationwide ang interes. Katulad na lang nung kay Alice Go at nung Pogo cases. Pangalawa, sila rin ang may kakayanan upang aprobahan ang budget na pinopropose taon-taon. Isipin mo, mahigit 6 trillion pesos ang napupunta sa budget natin. Sila ang isa sa may pinakamataas na kapangyarihan upang diktahan kung saan mapupunta ang pera natin. At panghuli, sila ang may say sa mga impeachment cases na napapasa sa gobyerno. Tulad na lang nung kay VP Sara Duterte ngayon. Ngayon, kung sila ang nakatoka sa mga trabahong ito, hindi ba dapat lang na yung mga pinakamagaling ang nilalagay natin sa pwesto? Yung kahit papano may alam sa finance, sa law, at lalo na sa constitution. Kaya huwag tayong basta-basta na lang bumoto. Napakahirap na trabaho ang pagiging senador at dapat lang na yung pinakamagagaling yun dito. Para sa atin din naman to eh. Yan ang mahigit 1 minuto. Kita-kits sa susunod na kwento.